Mga minamahal naming nanay, Pasko na naman. Alam ko sa gitna ng lahat ng inyong ginagawa, pagtitinda sa palengke bago sumikat ang araw, pagluluto ng almusal, pag-aalaga sa mga anak o apo, paghahanap ng puhunan para sa negosyo, bihira kayong makapagpahinga. Pero ngayong Pasko, gusto kong maglaan ng ilang sandali para kausapin kayo. Hindi bilang presidente at CEO ng ASA, kundi bilang kasama ninyo sa laban na ito. Mahigit isang taon pa lang ako sa posisyon na ito. Ika-8 ng Nobyembre 2024 nang tanggapin ko ang responsibilidad na pumunuan ng ASA. At sa maikling panahong iyon, nakita ko kung gaano katatag ang inyong loob. Oo, marami tayong nagawa, pero alam din natin na marami pang dapat gawin. Ang taong ito, dinala tayo ng mga pagsubok na hindi natin inaasahan. Tumaas ang presyo ng bigas, ng gasolina, ng kuryente, halos lahat ng bagay na kailangan natin araw-araw. Tapos dumating pa ang sangkatutak na bagyo, pag-ulan at pagbaha. Nakita namin ang mga pinagdaanan ng marami sa inyo. Yung iba sa inyo, hanggang bewang ang tubig baha pero nagtitinda pa rin kasi kailangan kumita. Madalas kong narinig sa mga nanay na nakausap ko ang daing na, "Sir, dahil napakaraming dumaang bagyo noong mga nakaraang buwan, ilang beses din kaming nagsisikap bumangon mula sa mga pagsusubok na dala ng sunod-sunod na mga kalamidad." Nakakapagod din talaga. Alam niyo po, lalo po akong napagod para sa inyo nang mabalitaan ko na bilyon-bilyong piso perang dapat sanay para sa flood control, para sa mga tulay at kalsada, para protektahan kayo, ay binulsa lang ng mga gahamong politiko at opisyal ng gobyerno. Hindi lamang baha ang lumusob sa inyong mga tahanan, pati ang korupsyon ay tumagos sa bawat sulok ng inyong pang-araw-araw na buhay. Pero alam nyo kung ano ang nakita ko. Hindi kayo natinag, hindi sumusuko, hindi tumitigil. Pagkatapos ng 3 baha, nakatayo pa rin ang inyong mga tindahan. Oo, mas maliit, pero bukas pa rin. Aking ding napag-alaman na marami sa inyo ay hindi nagtaas ng presyo para makabili pa din ang mga kapitbahay ng kanilang mga pangangailangan sa mababang presyo. Meron din ilan sa inyo ang nawalan ng negosyo dahil sa bagyo. Pero ngayon ay may nasimulang bagong negosyo. Pakunti-kunti, ngunit paakyat ulit. Marami din ang nasiraan o tuluyang nawalan ng bahay. Ngunit kahit tagpi-tagpi ang naging pansamantalang tirahan, nakapagtapos pa rin ng pag-aaral ang mga anak ninyo. Yung iba sa kanila, nakahanap na din ng trabaho. Saludo talaga ako sa inyo. Hindi lang kayo breadwinner, kayong pundasyon ng inyong mga pamilya. At dahil alam namin ang kahalagaan ninyo sa ikabubuhay at ikaunlad ng inyong pamilya, kami sa ASA ay nandito hindi para tumulong lamang, kundi para makipaglaban kasama ninyo. Simula noong 2004, ganito na ang naging patakaran namin. Hindi kami naghihintay sa opisina. Pupuntahan namin kayo sa palengke, sa kanto, sa bukid, sa tahanan ninyo mismo. At bakit? Kasi naniniwala kami na ang pagbabago hindi ito galing sa taas. Galing ito sa pakikipag-ugnayan na may tiwala at respeto. Alam namin na karamihan sa inyo ang umahawak ng bulsa o pitaka ng pamilya. Kayo ang nagdedesisyon kung saan mapupunta ang bawat piso. At kahit kulang, at alam namin laging kulang, nakakahanap kayo ng paraan. Maraming nagsasabi na hindi kayo mapautang ng mga karaniwang bangko kasi unbankable daw kayo. Ngunit ang hindi nila alam, kayo ang pinakamagaling na financial managers na nakilala ko. Mas alam ninyo kung ano ang mga naaangkop na solusyon para tunay na matugunan ang mga pangangailangan ninyo. Kaya talagang sinikap namin na makonsulta at magtanong sa inyo. Sabi ninyo, kailangan namin ng insurance. Hindi lang savings, kundi proteksyon para sa pamilya. At nakinig kami. Bagamat napatunayan na nakatulong sa inyo ang mga savings scheme ng ASA para ma-offset ang mga loan ninyo at sa ganung paraan ay hindi na kayo mabaon sa utang. Madalas ko pong naririnig sa inyong mga nabisita ko sa mga group meeting ang tungkol sa microinsurance. Napag-alaman ko na matagal na pala ninyong hinahanap ang microinsurance na makapagbibigay pa ng mas maraming financial security at peace of mind sa inyong mga pamilya sa panahon ng krisis tulad ng pagpanaw ng mahal sa buhay. Sa katunayan, naunahan
na ang asa ng ibang MFIs sa pagbibigay ng insurance protection. Dahil huli na kami, ang naging hamon ay paano makakagawa at makapag-aalok ng insurance product ang asa na mas magandang insurance kaysa sa mga inaalok ng iba. Para sa amin, napaka-importante na makabuo kami ng produktong may pinakamababang annual premium pero may pinakamagandang coverage at mabilis na claims processing. Para magawa ito sa lalong madaling panahon, hindi lang malaking pondo ang kailangan, kundi pati organisasyong may malawak na karanasan at technical at managerial know-how at skills. Habang mayroon kaming financial resources para simulan ang malaking proyektong ito, alam namin kailangan pa ng mas malaking pondo para talagang masulong ito. Bukod dito, inamin din namin ng buong pagkumbaba na wala kaming tamang organisasyon, managers at manpower para ilunsad kaagad ang produktong ito. Ngunit ang meron tayo ay isang samahan na binubuo ng 2.4 million na kliyente na pwede pang lumaki ng milyon-milyon kapag isinama natin ang mga asawa at anak ninyo. Gamit ang laki ng samahang ito, pinayuhan kami ng aming mga consultants na magtanong sa mga private insurance companies kung sino sa kanila ang interesado na magbenta ng insurance sa samahang ito. At tama nga, tumugon ang pinakamalalaking local at international insurance firms na nagnenegosyo sa Pilipinas. Fast forward, noong September 10, nagtulungan at nagkasundo ang ASA Philippines at Sun Life Crepa para magdala ng abot-kayang life insurance products sa milyon-milyong nanay at pamilya na sinasaklawan ng mga komunidad na naaabot ng ASA. Simula ng ating pilot launch noong October 6, umabot na sa kabuang 185,123 nanay members ang naka-insure at protektado na ang kanilang mga pamilya. Hindi lang ito mga numero. Kinakatawan nito ang mga inang makakatulog na ng mahimbing dahil alam nilang hindi titigil ang pag-aaral ng kanilang mga anak sakaling may masamang mangyari sa kanila. Mga amang kampante na hindi mawawala ang kanilang maliliit na negosyo kasama nila. At mga lolo't lola na hindi na mag-aalala na wala silang maaambag sa mga apo nila. Pero hindi lahat nasasabi ng mga numero. Hayaan po ninyong ibahagi ko sa inyo kung ano ang tunay na proteksyon. Si Nanay Jonalyn Limbok, 2 araw pa lang siyang naka-enroll sa ating microinsurance, biglang inatake sa puso ang kanyang ina. Sa loob ng 2 araw, nakuha na niya ang insurance money. Sabi niya sa amin, kung wala ito, sa 5-6 na naman ako manghihiram. Ngayon, nabigyan ko ng maayos na libing ang nanay ko nang hindi nalulubog sa utang. Ito ang ibig sabihin ng tunay na partnership. Hindi kami nagsasabing alam naming lahat, pero nandito kami, nakikinig, natututo at lumalaban kasama ninyo. Mga nanay, alam kong pagod na kayo. Alam kong may mga gabi na hindi kayo makatulog kakaisip kung saan kukuha ng pambayad sa kuryente, pambili ng gamot, pang-tuition ng mga anak. Alam kong minsan natatanong ninyo sa sarili, hanggang kailan pa ba ito? Kailan pa ba kami aasenso talaga? Kaya talagang lubos akong umahanga sa inyo. Ilang krisis na ang inyong nalampasan, ilang bagyo at baha, yung pandemya, yung mga gera, pero nandito pa rin kayo. Lumalaban pa rin. Kaya nakakagalit din pag nababalitaan natin ang grabing korupsyon na nangyayari. Napakahalaga na isama natin ang ating boses sa mga panawagan na managot ang mga nagnakaw sa kaban ng bayan sa mga mamamayan. Dapat maging demanding din tayo sa mga namumuno sa atin, lalo na sa mga binoto natin sa posisyon. Batid ko na marami sa atin ay sawang-sawa na sa magulong politika ng ating bayan. Nawala na ang tiwala natin sa gobyerno at sa mga politiko. Na nandyan lang sila tuwing kampanya para sa eleksyon dahil kailangan nila ang boto ninyo at pagkatapos ay makakalimutan na nila kayo. Sa mga panahon na pakiramdam ninyong nag-iisa kayo sa laban, asahan po ninyo na hindi namin kayo iiwan. Ito po ang pangako ko sa inyo ngayong Pasko at sa darating na 2026. Una, patuloy po kaming makikinig. Mas alam ninyo ang tunay na makatutulong sa inyo dahil batid namin na iba ang pinagdadaanan ninyo kaysa sa amin. Pangalawa, batay sa feedback ninyo, magsusulong pa kami ng ibang proyekto, produkto at serbisyo
para matugunan ang iba pa ninyong mga pangangailangan. Mas mga naaangkop na pautang, ibang uri ng savings at insurance, mas maayos at mabilis na proseso sa mga transaksyon. At pangatlo, walang iwanan. Habang kayo lumalaban, lalaban din kami. Pag nasisiraan kayo ng loob, lalakasan namin ang aming loob. Sama-sama, hindi tayo mag-iisa sa labang ito. Mga minamahal naming nanay, alam niyo po ba kung bakit laging panalo tayo pag buhay ang pag-asa? Kasi ang pag-asa ay hindi lamang salita. Ito'y nabubuhay sa gawa. Ito'y nagiging totoo pag pinipili nating magmahal sa kapwa. Ito'y nadarama pag sama-sama tayong nagtutulungan. Kaya ngayong Pasko, tandaan ninyo, hindi kayo nag-iisa. Mahigit 2,400,000 pamilya tayo. Isang lakas, sama-samang pag-asa. Maraming salamat po at maligayang Pasko sa inyong lahat at sa inyong mga pamilya.